Posibleng madelay o maantala ang ilang mass transpo project dahil sa budget cut o dahil sa issue ng right-of-way. Ayon sa bagong Transportation Secretary, may mga sinita rin siya nang mag-commute kanina gamit ang EDSA busway. Nakatutok si Joseph Morong. Tulad ng pangako niya, pagka-point sa kanya, nag-commute si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. At nang sumakay siya sa EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang sa monumento sa Caloocan, napunan niya ang mga sira-umunong mga elevator, mga nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at mga sirang orasan. Ginawa niya ito matapos ang turnover ceremony sa DOTR kaninang umaga. Sa malalaking proyektong pang-commuter na minana ni Transportation Secretary Vince Dizon kay dating Secretary Jaime Bautista sa turnover kanina, pinakamarami pang dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatakbo mula Laguna hanggang Pampanga at ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan. Sa datos ng DOTR, wala pang 30% ang naitatayong struktura sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Subway. Target sana yung partial operability o yung pagpapatakbo ng ilang bahagi nitong Metro Manila Subway at yung North-South Commuter Railway Project sa taong 2028. Pero tila nalalagay na yan sa alanganin dahil sa ilang problema sa budget at mga legal na issue. Ayon sa DOTR, tinapya sana hanggang 80% ang pondo para sa mga foreign assistance projects ng DOTR sa 2025 na budget. Losing 80% of your budget is huge. No, it's a big problem. No, and but as you said, meron naman saan program, so we're going to have to work with the Department of Finance and the Department of Budget to see how we can save 2025. Nadiskaril din sa pag-arangkada ng NCR ang pagbili ng right-of-way o mga lupang dadaanan nito na may nakatira mga informal settler. Ayon kasi sa Department of Justice, hindi pinapayagan ng Republic Act 10725 ang pagbabayad sa mga informal settler na sisirain ng mga bahay. Ang kaso, kondisyon ng mga pautang para sa proyekto na dapat bayaran ang mga nakatira sa daraanan ng proyekto, informal settler man o hindi. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on these. No? We will do everything we can to speed things up, no? Because that's the order of the President. Plano ring isa pribado ang operasyon ng MRT3 at EDSA busway sa susunod na taon. Sa tuloy pa ring PUV modernization naman, kailangan aniyang bigyang pansin pa rin ang abot 20% ng mga jeepney driver at operator na hindi sumali sa programa. Less than 20%, buhay yung pinag-uusapan natin doon. No? Buhay ng mga tao yun. So, hindi porket less than 20% yun, hindi natin sila papakinggan. Nauna nang ipinagpaliban ni Dizon ang pagpapatupad ng cashless na transaksyon sa mga expressway. Pero sabi ng SMC Infrastructure, kailangan ng cashless at contactless toll collection para sa target ng Transportation Department na mapag-isa ang sistema ng dalawang toll operator. Does cashless mean zero? Meaning isasara lahat ng barrier to people who have no RFID reader or whose RFID reader has zero or negative balance. So we will have to see. We will have to work with the toll operators. But I think first things first, we have to make sure that the current system in place is as efficient as possible. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.